tagal kong hinintay ito. Sa wakas, nakalaya ka rin. Sana hindi ka na bumalik dito. Amen. Sana nga. Ready na to sa Friday, sir. Condolence pala. Salamat, ah. Merhaba, kumusta? Abi. Mustafa, ikaw ba yan? Yilmaz, Hindi ko alam na nakalaya ka na. ngayon lang din. Hindi ka pa rin nagbabago. Ganun ba? Nagbago na ako. Ilang taon din akong nasa kulungan. Ang importante, nakalaya ka na ngayon. Tama ka. Tsaka muna tayo. Mamaya na lang. Didiretsohin na kita. Nasaan si Asuman? Ano bang kailangan mo sa kanya? Wala ka na doon. Hindi pa kami tapos. Sabihin mo na. Abi. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak. Kukumustahin ko lang din naman siya. Wala na siya dito ngayon. Mayaman na siya. Sa kondo na siya nakatira. Sigurado ka ba dyan, Yilmaz? May asawa na ba siya ngayon o ano? Hindi ko na rin alam yun. Saan siya nakatira? Ang alam ko lang, nasa kondo na. Si Hussein, alam niya kung saan. Sigurado ka? Oo naman. Sige. Akong bahala. Good thing last night wasn't a disaster. You're right, Mom. Pero you like him here now, right? How can I like him, huh? Para natuloy akong baba mo. Buti na lang your baba was in a good mood at kinausap pa siya. Oo na. Lila, bakit ba parang depressed ka? You should be glad that you're with your mom, di ba? Kita mo, sumama pa ang baba mo. What else do you want? I don't really understand. Mom, there's something I have to tell you. Go ahead. I've been thinking about this for a couple of days. Pero hindi ko talaga sigurado. But honestly, my gut is telling me that I'm right. I should tell someone about it. Lila, what are you talking about? Sabihin mo na. I saw Kemal and Yildiz together. What do you mean? Saan? When Baba was in London, Kemal was in Yildiz's room. Ano? That time, I went to ask Yildiz for something. When I entered the room, I was surprised to see them together. Are you sure, Lila? I'm very sure, Mom. We have to tell your Baba about this. No, we can't. Hindi pwede natin sabihin. Hindi rin siya maniniwala. I'll just get in trouble. Bakit hindi natin sasabihin? Mom, hindi naman ako sure kung anong ginagawa nila doon. Lila, ano ka ba naman? Mag-isip ka nga, bakit ka pupunta sa kwarto ng iba? Just think about it. No, Mom. Promise me you won't say anything to Baba. Please lang. Don't worry, ako na lang ang bahala. Excuse me, can I get the bill, please? Basta akong bahala. Kamusta, dear? Sweetheart? Okay ka na ba? Ay, ano ba naman kasing klase yun? Ikaw naman ang nagyaya doon, di ba? Oo nga, pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko at umalis ka bigla. Yildiz, bakit? Alam ko ba magkakagulo pala doon bigla? Sige na, wag na nating pag-usapan. Ano bang meron? May sinabi si Zeynep. Ano daw? Nakita niya si Kemal, kukumustahin niya sana, pero alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Si Ender. May picture pa nga. Ito. Bakit sila nagkikita? Baka may pinaplano sila ni Ender. Sinabi siguro ni Ender na pakasalan niya si Zera. Dapat alamin mo kung anong pinaplano nila. Baka sinasabi niya ang nangyayari sa atin. Ano namang mapapala niya kay Ender?
Baka mamaya kung anong gawin nun, baka magsisi ka. Okay. Mahirap na ngayon. Papuntahin mo dito si Mr. Kemal. Tama yan. Hakan! Hindi ako makapaniwalang naalala mo pa to. Wala, naisip ko lang kasi bigla ngayon. Gustong-gusto ko talaga dito. Salamat talaga. Zainab, bihira na mga taong tulad mo na napapasaya ng mga maliliit na bagay. Mukhang bihira na rin ang mga taong tulad mo, Hakan. I guess that's the reason why we're friends. Oo nga, positive kasi tayo mag-isip. Bakit ba tayo andito ngayon? Kasi, parehas tayong broken-hearted. 'Di ba? Oo. Kasi kung hindi rin tayo broken-hearted, baka hindi tayo magkakasundo at magiging magkaibigan. Hindi ba? Napaka-optimist mo talaga. Hindi ako makapaniwala may dumaig pa sa akin. Marunong pa rin naman ako magalit paminsan. Basta wag ngayon. Halit kailangan niyang magpaliwanag. Oo, Yildiz, yun nga. Teka lang. Ha, dapat magpaliwanag siya. Okay, let them in. Sino yun? Si Zerrin at Lila. Dumadagdag lang sa problema si Zerrin. Nagkita lang kayo isang beses, ayaw ka nang tigilan. Baka mahal ka pa rin niya. Yildiz. Welcome, guys. Yildiz, nandito ka pala. Bakit ka naman nagulat? Siyempre, nandito ang asawa ko, di ba? Did something happen? We wanted to talk to you about something, pero Sige, I'm listening. private topic kasi to. Private ba? Sige, aalis na ako. Sorry, Yildiz. Sige lang, sanay naman akong maetsapwera lagi. Sa labas lang ako. Goodbye, everyone. So, what do you guys want to talk about today? Tell him, Lila. Baba. Nung nasa London ka, Kemal went into your room. And? Si Yildiz at Kemal. What were they doing inside your room? Oo na, Zerrin. Alam ko na yun. Ano? Sinabi ni Yildiz sa akin. She did? Zerrin, kilala mo naman ako. Alam ko ang mga nangyayari. Kahit wala ako dito, Yildiz told me everything. So you don't have to worry. Anong sinabi niya? Sabi niya nag-uusap lang naman sila ni Kemal. What did you think happened? I didn't say anything, Baba. Zerrin, tigilan mo na nga yung pag-iisip mo ng masama. Bakit? Wala naman akong sinabi, ha? And now you say that, Mom? Sabi mo we should tell Baba about this. Okay. Tama na ito. Kalokohan. Stop this nonsense. Para tuloy akong kawawa nito. Yildiz, ba't nandito ka? Nasa loob sina Zerrin at Lila. Nag-uusap Hindi sila. ka ba nila sinali? Hindi ko kailangang sumali sa mga ganun. Tingnan na lang natin. Sige. Pinahamak mong sarili mo dahil sa ginawa mo kagabi. Hindi naman siguro. Mag-usap tayo, Lila. Hala. Wala na to. New game na nga lang. Kumusta naman kayo? Okay lang, Dundar. Kamusta? Merhaba.
Pumunta ako dito para kay Zeynep pero Umalis si Zeynep kanina. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? hindi eh. Tinext niya ako. Magkasama raw sila ni Hakan ngayon. Si Hakan na naman. Nasaan kaya sila? Ano ka ba, Dundar? Kilala mo naman si Zeynep. Nature lover daw siya, di ba? Pero may pagkaano. Si Hakan? Oo, si Hakan nga. Alam mo, Dundar, parehas kasi sila ng ugali. Tsaka, pareho din sila ng gusto kahit iba ang nilalakaran nila. Para silang magkapatid na ngayon lang nagkita. Kakaiba talaga. Si Hakan? Oo, si Hakan. Si Hakan nga. Tama na, nalilito na siya. Si Hakan ang tinutukoy namin, yung kaibigan ni Alehan. Sige. See you later. Okay. Pupuntahan niya si Alehan. Nasabi ko na lahat ng sasabihin ko. I'll talk to you later. Dundar? Alihan, kasi inisip ko yung sinabi mo. Oh, Tama ka nga. Sa tingin ko, may ibang mahal si Zeynep. Dundar, look. Si Zeynep at Hakan mukhang may namamagitan sa kanila. Mukhang sila na. Lagi na lang sila magkasama. Nung pinuntahan ko siya, nandun rin si Hakan sa bahay niya. Hindi na yata sila naghihiwalay. Nagkakape, pumupunta sa animal shelter at kung ano-ano pa. Anong sinabi mo? Sila na yata ngayon. Didiretsuhin na kita. May nabalitaan ako at gusto ko malaman ang totoo. May gusto rin ako sabihin sa'yo, Mr. Halit. Baka pwedeng paunahin mo na lang ako magsalita. Go ahead. Kinausap ko si Mrs. Ender. Bakit? What did you talk about? Nagkita nga kami ni Mrs. Ender. Tinanong niya ako kung interesado ako sa shares niya, kung ibibenta niya. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako interesado. Yun lang yun. Do you mean Ender is selling her shares? Sa basa ko, hindi pa siya sigurado. Gusto lang niya makita kung interesado ako. Kung business ang pinag-usapan niyo, bakit ngayon mo lang sinabi? Yildiz, wala namang nangyari kaya bakit ko pa sasabihin? Para sa akin, wala nang point yun. Hindi mo ba alam kaaway natin si Ender? Yildiz, Mr. Halit, pinagbibintangan niyo ba ako? Kemal, nagkita pala kayo ni Ender pero hindi niyo sinabi sa akin. Baka maging problema yon. Pero dahil hindi mo pa alam, palalagpasin ko muna to. Sa susunod, dapat hindi na maulit ito. Alam kong hindi kayo magkasundo pero bawal ko rin pala siyang kausapin ngayon. Hindi kita pinagbabawalan. Asawa ka ng anak ko. Dapat alam mo kung kanino ka kakampi. Oo, asawa ko ang anak niyo. Tama ka, Mr. Halit. Mabuti ng malinaw. Pwede na ba akong umalis? You may go. Yes, Kemal, dear? Naniwala siya sa akin. Good. I told you. Tama lang ang ginawa mo. Mabuti sinabi mo sa akin. Siyempre, gusto ko ring malaman mo lahat. Good job. Anyway, sino bang nagsabi sa'yo? Paano mo naisip? Nagagawin pala ni Yildiz yun sa'yo. Hindi ko yun pwede sabihin. Kamusta? Naalala mo ba yung sinabi kong pinasundan ako ng biyenan ko? Gusto kong malaman kung tuloy pa rin yun hanggang ngayon. Basta dapat sabihin mo kaagad sa akin kung biglang may napansin kang kakaiba. Sumunod ka lang sa akin at huwag kang magpapahalata, okay? Sige, akong bahala. Okay, if you say so. Just keep me updated. Tignan natin kung paano ipapaliwanag ni Yildiz to kay Halit. Sigurado akong malulusutan lang yun ni Yildiz. You're right. Sige na. Bye-bye. Bye, dear. Nagsisinungaling siya. Ano pa bang gusto mo? Paano nangyari yun? Naniniwala ka ba sa kanya?
Binibenta yung shares at tinatanggihan niya? Seryoso ba yun? Tumigil ka na nga. Huwag ka nang gumawa ng kwento. Halit pinaglalaroan ka nilang dalawa. Paano naman nila ako paglalaruan? Ha? Kung nagkita man sila, nalaman naman natin wala namang nangyari, hindi ba? Isa pa, alam ni Kemal na malalaman ko lahat ng ginagawa niya kaya mas mabuti, sabihin na lang niya. Hindi ganun kasimple yun kung magkakampi sila ng babaeng yun. Yildiz, bakit ba? Sabihin mo na kasi. Wala akong sasabihin sa'yo. Tumigil ka na nga. Mag-isip-isip ka naman. Sige, Halit. Aalis na ako. Hindi ka naman nakikinig. Oh, bakit, Abla? Zeynep, pwede ba tayong magkita? Sige, Abla. Pabalik ako sa office. Sa cafe na lang tayo. Okay, pupunta na ako. Okay, pero bakit ganyan ang boses mo? Mamaya na lang. Sige. See you later, Abla. Si Yildiz? Oo. Pakiramdam ko may problema siya ngayon. Talaga? Yildiz, kamusta anak? Okay lang kayo po. Okay lang din. Napatawag ako dahil na-miss kita, Mama. Siyempre naman dahil hindi tayo nagkikita. Ito na naman tayo. Bakit, hindi ba? Hindi mo man lang ako bisitahin? Mama, kaya nga ako tumawag. Alam ko, pero minsan lang naman yon. Pumunta kayo dito ng kapatid mo. Ayoko sa bahay mo, kaya kayo na lang dumayo. Mama, paano kami pupunta dyan? Busy si Zeynep. Pero mas busy ako sa kanya, ang dami kong ginagawa ngayon. Kung alam ko lang, nagagantuhin niyo ako. Hindi na sana ako nagpakahirap para sa inyo. Pero sige, unahin niyo na yan. Bahala ka. Mama, wag mo namang sabihin yan. Sige, pupuntahan ka namin ni Zeynep dyan. Pinola mo pa ako. Yildiz, may tao sa labas. Baka mga amiga ko makikichismis lang. Sige na, tatawagan na lang kita ulit. Mag-ingat ka, Mama. Sandali! Mustafa? Tulong! Tulong! Kumusta? Siguro naman ngayon wala ka nang ligtas. Dapat noon palang pinatay na kita. Nasaan ang anak mo? Nasaan siya? Sabihin mo sa akin kung ayaw mong patayin kita. Baka pati yung anak mo sa labas, idamay ko rin dahil sa pagtataksil na ginawa mo sa akin dati. Sumagot ka. Nasaan ang anak ko? Wala siya dito. Nasaan na siya? Sa Istanbul. Aray! Dito ka lang. Ano, ha? Tatakas ka, ha? Mustafa, wag! Parang awa mo na. 25 taon akong nagdusa sa loob. Alam mo ba yon? Wala kang utang na loob. Mustafa, please lang. Parang awa mo na. Anong mangyayari sa'yo kapag pinatay mo ko? Makukulong ka lang ulit, diba? Wala akong kasalanan sa'yo. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Wala akong pakialam. Papatayin kita. Gusto mo? Handa akong gawin ang lahat. Huwag mo lang akong saktan. Itong bahay, kung gusto mo sa'yo na lang. At ano naman ang gagawin ko sa bahay na to? Ha? Ano? Kailangan ko ng pera! Yun lang! Pera? Okay. Ibebenta ko to. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera. Please lang. Tsaka, sigurado mahal pa to. Gusto mo bang bumalik sa kulungan ulit? Kung pwede ka naman maging malaya. Teka, paano mo pala nabili to? Saan ka kumuha ng pera? Ipon ko. Gumanda kasi ang kita ko. Nakakuha mo to sa kakahuhula? Sinong niloko mo? Marami akong mayamang customer. Ilang taon ako sa Istanbul. Nakaipon ako.
At nabili mo to, ha? Mabebenta ba agad to? Gagawan ko ng paraan. Sige. Ibenta mo. Simula ngayon, tutulungan mo ako. Okay? Okay, sige. Ang anak ko. Nagtatrabaho na sila sa Istanbul. Akala nila patay ka na. Yung anak ko lang ang tinatanong ko. Anak ko lang! Nasaan si Yildiz? Abla, please naman huwag ka nang malungkot. Paano naman, Zainab, hindi lang si Halit ang problema. Dumagdag pa si Kemal. Dahil nagsaselo siya, nagpadala siya ng bulaklak na galing kay Alper. Ano? Oo, at hindi lang yun. Kagabi lumabas kami. Nagselo siya dun sa isang kumausap sa akin tapos sinuntok niya yung lalaki. Nababaliw na ba siya? Hindi naman siya ganun dati. Ano kayong problema niya? Kinakabahan tuloy ako sa mangyayari. Abla, gusto mo bang kausapin ko si Kemal? Wag na. Tapos na rin naman yun. Huwag mo na siyang abalahin. So ibig mong sabihin magagawan mo ng paraan? Oo, tama ka. Ay, Yildiz, kailan ka ba titigil? Kailan ka ba talaga matatauhan? Ano ka ba, Zainab? Iniisip ko lang ang sarili ko. Yun nga ang sinasabi ko, hindi na sana mangyayari to kung dati palang nagpakatotoo ka na. Wala na akong magagawa ngayon. Sana wala kang gawing kalokohan. Sana nga. Nga pala, Abla, Bakit? mamayang gabi, pupunta ang parents ni Dundar sa bahay ko. Bakit? Anong meron? Inimbita ko sila lumabas mamaya. Pero bakit sila lang? Hindi ba ako invited? Kaya nga sinasabi ko na sa'yo ngayon. Thank you talaga, Zainab. Magandang idea yon. Paano magkakasya lahat sa apartment mo? Kasama pa si Halit. Dapat sa bahay na lang namin, mas maluwag doon. Hindi mo ba naisip yun? Ay, Yildiz, ayoko naman magpa-party. Ano ka ba, Zainab? Mag-isip ka naman. Dapat makipag-meet tayo ng maayos. Kung ayaw mo, hindi ko ibibigay ang blessing ko. Uff, okay. Sige na, sa bahay mo na lang. Ay, mabuti naman at pumayag ka rin. Akong bahala sa lahat. Anong isusuot ko? Teka, hanggang ngayon ba hindi pa rin nila alam na magkaiba ang tatay nila? Maririnig ka ng mga kapitbahay. Ibig sabihin, ilang taon akong nakulong para sa wala? Ha? Lagi akong nasa biyahe nun. Hindi tayo nagkikita. Paano mabubuo ang batang yan, ha? Hindi talaga kita pinagtaksilan. Hoy, Asuman, hindi kita papatayin. Huwag mo na akong galitin. Hindi ako natatakot makulong uli. Sabihin mo totoo. Pasensya na, kumalma ka lang. Anong alam nila? Ang sabi ko, namatay ka sa Iraq at doon ka nilibing. Bakit naman yun ang sinabi mo sa kanila? Gusto mo bang sabihin ko kriminal ang baba nila? Sana alam nila kung gaano kadumi ang mama nila. Saan siya nagkatrabaho? Si Yildiz, nagtatrabaho siya sa isang company. Successful na rin siya ngayon. Mustafa, ilang taon na kayong hindi nagkikita. Hindi ka na niya makikilala ngayon. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera at magbubuhay mayaman ka na lang. Gusto mo kalimutan ko na lang ganon? Isipin mo naman, paano ka nila magiging ama ngayon? Hindi ka nila kilala. Huwag mo akong didiktahan. Ibenta mo na tong bahay. Tapos, ibigay mo sa akin ang pera. Tapos bahala ka na. Yun lang. Sa tingin mo ba kaya mo yun? Agad-agad. Okay? O sige. Pag nakuha ko na yung pera, saka ako magdidesisyon. 2 araw. May 2 araw ka pa. Mustafa! Paano ko mabibenta agad to? Gawa mo ng paraan. Tsaka, hindi rin naman bagay sa iyo ang bahay na to. Anong gagawin ko?
Kumusta ka, bro? Are you okay? Yeah, I'm good. Pero tingin ko, hindi okay si Dundar. Si Dundar? Why? What happened to him? Pumunta siya dito and he told me that you and Zainab are dating. Ano? Paano naman niya nasabi yun? What did you tell him? Of course, I told him the truth. Pero kilala mo naman si Dundar. He didn't believe me, so that's on him. Ala. I don't get it, pero siguro dahil madalas kami magkasama ni Zainab lately. Malamang. You're not thinking the same thing, right? Kasama ko lagi si Zainab dahil yun ang sinabi mo sa akin, di ba? Bakit ka nagpapaliwanag sa akin? I know it's not true. I think I should tell Zainab para malaman niya na kung anong iniisip ng taong pakakasalan niya. Pwede mo siyang kausapin kung gusto mo, basta wag mo na akong idamay. Ano huwag kang idamay? What are you talking about? Hindi na ako ulit magmamakaawa sa kanya, Hakan. Zainab made her bed already. Now she can lie in it, diba? May nangyayari na naman dito. Wala nang mangyayari. Don't worry about it. Sabi mo eh. Mercy, dear. Zara, did Kemal tell you that we met earlier? Oh, why'd you meet up? My dear, alam mo namang may shares ako sa company. Yeah. Because I was thinking of selling them and gusto ko sanang malaman ang feedback ni Kemal. Teka lang, Ender. Please correct me if I'm wrong. Do you want to sell the shares that my father gave you to Kemal, who's my husband? No. Hindi pa naman sigurado yun. Iniisip ko pa lang. May iba rin kasi akong kinakausap. So hypothetically, pwedeng mapunta kay Kemal ang shares mo? Won't Baba be angry with him? Oh, Sarah, masyado ka kasing takot sa baba mo. You should also think about your husband. Hindi mo na siya boyfriend, di ba? Asawa mo na siya. You should take his side in all situations. Of course, I always have his back. Wag ka nga OA dyan. Look, I know that you're still scared of him. Anyway, I'm just stating my opinion. Bawal ba yun? Sabihin mo nga. Of course not. Iniisip ko lang. Baka kasi magalit si Baba kay Kemal pag natuloy. That won't happen, Zara. They can talk about it like adults. Besides, hindi na naman siya interesado. Yes, thank goodness. Ayoko na rin talaga ma-stress ngayon, no? Pero mabuting kinausap ko siya. Ikaw, si Kemal at ako, we can work together. What do you mean work together? Okay siguro kung sumali tayo sa Battle of the Bands. Zara naman, ano ka ba? Obviously, to get rid of Yildiz for good. Ender, shh. Every time we try to do that, it always backfires on us. Our house will be finished in a few days. Hindi ko na makikita si Yildiz ulit. But what about Erim and Lila? You know what? I really don't like Yildiz at all. Kung maghihiwalay sila ni Baba, magiging masaya talaga ako. But I don't want to get on Baba's bad side. You're really so brave now, little girl. Unbelievable. Go ahead, just do what you want to do. But Halit won't treat you any better. Hello? Kumusta? Okay lang. May balita ako. Ano yun? Dundar spoke with Alihan. Ano? Anong pinag-usapan nila? Parang iniisip yata niya na tayo na. Ano? Kalokohan yan. Hindi nang naisip ko. At bakit si Alihan pa ang kinausap niya at hindi na lang ako? I don't want you to fight pero naisip ko kasi na dapat mong malaman kaya sinabi ko na rin sa'yo ngayon. Tama ka pero nalulungkot ako na yun pala ang iniisip niya. Oo, pero baka naman kasi siloso lang siya kaya ganyan siya mag-isip. Hakan, sorry talaga. Pati ikaw tuloy nadadamay pa dito. Wala yun. Wala namang problema sa akin. Don't worry about it. Si Alihan. Wala naman siyang sinabi. O sige, kakausapin ko si Dundar. Sige, basta huwag kang mag-overreact dahil iba talaga mag-isip ang mga tao ngayon. Mag-meet kami ng family niya mamaya. Bakit kaya niya ginawa yun kung magpapakasal naman kami? Zainab, huwag mong ika-cancel at baka magsisi ako sa ginawa ko. Hindi, syempre hindi ko gagawin yun. Sinabi ko na kay Yildiz. Pinilit niya kasi ako na doon na lang daw kami sa kanila.
O di masaya yun. Anong masaya? Magkikita lang naman kami doon at iinom ng kape. Mukhang excited ka, sobra. Oo, excited naman ako pero hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. Para akong naiinis ako na ewan. Pero excited ako. Murat, anong nangyayari? Akala ko ba tataas yung stocks at kikita tayo ng malaki? Wala akong pakialam sa mga events. Hindi ba bibili ng mga Amerikano ang company na to? Ano ba yan? Nasayang lang ang pera ko. Kemal, dear? Are you okay? Oo, Are you sure? okay lang. May mga konting problema lang. Pero maaayos ko rin to. Okay. Ikaw, saan ka galing? I met up with Ender. Alam mo na pala. Oo. Mabuti na lang at hindi mo tinanggap yung offer niya, Kemal. I really think it will cause a lot of issues within the family. Oo nga, hindi ko tinuloy yun dahil alam kong masa-stress ka lang. I love you. Look who's here. Oh, nandiyan ka pala. Believe it or not, tatawagin sana kita. What do you want, Ender? I think we need to talk. I don't know what you're planning again, Ender. Kaya pwede ba, huwag mo nang patagalin? Diretsuhin mo na kasi ako. I can't say it here. Can we meet later? Alam mo ba kung kailan kita kakausapin? When you finally divorce my brother. We can talk about that later as well. Just call me if you change your mind. Stop this nonsense, Ender. Sabihin mo na kasi ngayon. Sasabihin ko sa'yo kung kailan at saan. Don't hold your breath. I love this dress. The color really suits you, but think about it, okay? Bye-bye, dear. That woman is so full of it. Okay lang? Sure. Alihan, nakausap ko si Hakan. At sabi niya pumunta daw dito si Dundar. Oo. Dapat kasi hindi na lang siya pumunta dito. Pasensya na talaga sa lahat ng abala. Kakausapin ko na lang Hindi siya. na, wag mo na siyang kausapin. Misunderstanding lang yun, Zainab. Pinuntahan ko din naman siya para kausapin, pero naiintindihan ko na ngayon. Everything is clear to me now. Anong ibig mo sabihin? That we can't be together. Hindi ka naman galit, di ba? Hindi, bakit naman? Alam ko rin namang mangyayari to kaya okay lang yun sa akin. That's what I thought. You're getting married soon, Zainab. Ano pang magagawa ko? Gusto mo ba? Magsayang pa ako ng oras. I hope you find happiness. Oo. Salamat. Do you need anything else? Wala na, mauna na ako. Salamat ulit. Sige, see you. See you. Wait. We're still friends, right? Oo, syempre naman. Aisel, importante ang first impression. Dapat hindi tayo mapahiya. Basta galingan mo, okay? Opo, ma'am. Anong oras ang catering? Mga 7 p.m. daw po, ma'am. Super. Basta ikaw na ang bahala. Sige po.
Aisel, ikuha mo rin ako ng kape. Welcome po, ma'am. How are you, Aisel? Oo, Lila. Mag-hi ka naman. Merhaba, Yildiz. I'm just here to pick up some clothes. Talaga? Akala ko kasi nandito ka para isumbong ako ulit. Yildiz, come on. I didn't do that. Akala ko lang naman yun, Lila. Mali ang akala mo. Bakit mo naman ako pinag-iisipan ng ganun? I'm really sorry, Yildiz. Sinabi mo sa mama mo at pumunta kayo sa opisina kanina para magsumbong. I just told my mom what I saw. Siya yung nag-overact. Wala akong sinabi kay Baba. Lila, hindi ako nagsisinungaling sa babam mo. Wala akong tinatago. Kung nakalimutan ko mang sabihin sa kanya, hindi ibig sabihin tinatago ko. Sorry, Yildiz. I was just really surprised nung makita ko si Kemal sa room niyo. Sabi ko namang kumuha lang siya ng gamot, di ba? Bakit ayaw mo maniwala? Okay, Yildiz, you're right. Sabihin mo na lahat, pero please, tama na. Ah, hindi. Ang sakit kaya. Pero nung kay Emir, wala akong sinabi. Tapos ito ang igaganti mo sa akin, hindi lang ako galit. Pero sige, pagbibigyan kita. You're right, pero to be honest, wala naman talaga akong masamang intensyon, Yildiz. Sige, total parang anak na rin naman kita. Kalimutan mo na yun. So we're good now? Oo na. Thank you, Yildiz. Hay nako, ang dali naman. Uto-uto talaga. Kakalipat mo lang dito. Sigurado ka bang gusto mong ibenta to? Sigurado ako. At saka, ang laki nito para sa akin. Sige, sasabihin ko agad sa office. Mabebenta ba agad to? Depende, tignan natin. Sige, sabihan mo na lang ako. Sige, ganun na lang po. Babalitaan na lang po namin kayo. Sige po. Salamat. Ingat. Si Zeno. Zeno, kamusta ka na? Nasaan ka? Mama, okay lang ako. Kayo? Napatawag lang ako kasi may sasabihin sana ako sa'yo pero baka magalit ka lang. Hindi anak, ano ba kasi yun? Pupuntahan ako ng pamilya ni Dundar mamaya. Nung sinabi ko kay Yildiz, nagbago tuloy ang plano. Bakit? Kilala niyo naman si Yildiz. Sabi niya sa bahay na lang daw niya gawin. Kaya ka na Yildiz ang dinner mamaya. Makakapunta ka ba? Sorry ha, kung ngayon ko lang nasabi. Medyo biglaan din kasi to eh. Anak, paano naman ako aabot? Naisip ko nga rin yun kanina. Huwag mo na akong isipin, okay? Basta mag-enjoy kayo. Kayo na muna, sa susunod na lang ako. Andiyan naman ang abla mo at si Halit. Baka naman magtampo kayo. Hindi anak, bakit naman ako magtatampo? Mag-usap na lang tayo ulit, okay? Mag-enjoy ka dyan. Sige mama, thank you talaga. See you soon, ingat kayo. Ay, ano bang sasabihin ko? Pagod na talaga ako. Ay, sana mabenta ko na agad to. Iakyat nyo na yan sa taas. Ilagay mo isa sa kaliwa at yung isa naman Okay. sa kanan. Isa sa kaliwa tapos isa sa kanan din. Yildiz, parang you look very stressed today. Oo, pupunta ang family ni Dundar dito mamaya. Aren't they moving too fast? Oo, tama ka. Yildiz, you know what? You and your sister view marriage exactly the same way. You don't date to know a person. Oh, kasal na agad. Ikaw pa talaga ang magsasabi niyan? 2 beses ka nang kinasal, di ba? Say whatever you want. I don't care. Baka gusto mo iba na lang ang sabihin ko sa'yo. Ignorance really is bliss, Yildiz. Pero tandaan mo, damay ka rin dito, Zera. Kasalanan ko to. I shouldn't have talked to you in the first place. Ngayon tuloy, nagsisisi na ako kaagad. Mabuti naman nakaramdam ka rin. Thanks, but no thanks. Stepmom mo pa rin ako, di ba? Zera, magbihis ka ng maganda. Kumusta? Ito, ikaw. Okay naman. Kanina ka pa ba? Hindi, kararating ko lang din. In-order ko na rin yung paborito mong kape. Thank you ha. Dundar, Bakit? bakit hindi mo sinabi sa akin yung kay Hakan? Ewan ko. Ayaw kasi kitang guluhin.
Ayaw mo kong guluhin kaya si Alahan na lang ang pinuntahan mo? Alam kong hindi maganda tingnan pero anong gagawin ko? Ngayon ko lang din naranasan to, Zainab. Hindi ko kasi talaga alam kung anong gagawin ko. Gets ko naman, naiintindihan ko. Pero Dundar, hindi ba pwede maging magkaibigan ng lalaki at babae para sa'yo? Hindi ba pwede yun? Bakit? Kailangan ba magkatuluyan lahat? Oo, alam ko naman yun pero... Pero hindi mo matanggap na nangyayari. Naiipit ka ba dahil sa akin? Hindi, okay lang yun. Wala namang masamang nangyari pero... Sana sinabi mo muna sa akin. Nagkamali ako kay Hakan. Hindi. Nakausap ko naman siya. Pero ano mangyayari ngayon? Tayong tatlo ba nila Hakan ang magka-holding hands? Lagi mo na lang bang makakasama si Hakan? Hindi, Dundar. Siyempre hindi mangyayari yun. Pero kaibigan ko kasi si Hakan. Normal lang na makakasama ko talaga siya palagi. Ganun ba? Oh, sige na. Nga pala, kasi may pagbabago sa mga plano natin mamaya sa dinner, pero konti lang naman. Di tuloy? Hindi, tuloy pa rin. Sinabi ko kay Yildiz at nagalit siya sa akin dahil bakit hindi ko daw sinabi sa kanya kaagad? Pwede naman daw doon na lang sa bahay nila. Iniisip ko na rin kung paano tayo kakasya. Ano? Anong paano kakasya? Masikip kung sakali. Teka, paanong masikip? You'll see. Masikip. Sige, inumin mo na. Kumusta yung sugar? Tingnan mo na nga. Tama ba yung timpla? Okay. Ang sarap nito.